Si Picoin na matagal na nating inaabangan ay tila nahulog mula sa kanyang mataas na pangarap. Galing po sa rally na halos 188% nitong buwan ng May. Ngayon ay sinasabing posibleng bumagsak siya ng hanggang 0.40 or 40 cents. Pero, teka, may pag-asa pa ba siyang makabawi? Kaya sa video na ito ay atin pong pag-uusapan kung bakit bumagsak si Picoin at kung ano po ang sinasabi ng mga analyst dito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source po ng ating balita rito ay ang The Coin Republic. Ngayon ay simulan po natin sa kung bakit biglang bumagsak na naman itong si Picoin. Mula po noong kalagitnaan ng May ay todo po ang hype dito kay Picoin sapagkat lumipad po siya ng halos 188% at umabot pa siya sa peak price na 0.90. Maraming holders ang natuwa at akala po ng ilan ay tuloy-tuloy na ang kanyang pag-akyat. Pero ilang araw lang ang lumipas, bigla siyang sumadsad pababa. Halos 57% ang binaba ng kanyang presyo sa loob lamang ng 2 linggo. At sa ngayon ay siya na po ay nasa presyong 0.71. Yan yung kanyang presyo mula nung nailabas ang balitang ito. Kaya ayon po sa mga technical indicators tulad po ng RSI o Relative Strength Index, bumaba na ito sa ilalim ng 50%. Ibig sabihin ay mas nangingibabaw na ang bearish sentiment. Sa madaling salita ay mas maraming tao ang nagbebenta kaysa sa bumibili. Ngayon is gaano ba kababa ang pwedeng ibagsak nitong si Picoin? Ayon po sa isang analyst sa platform na X, dating Twitter, si Dr. Altcoin, ayan, ay malaki daw ang posibilidad na bumagsak pa si Picoin hanggang sa presyong 0.40. Ito po ang parehong presyo kung saan po siya nag-bottom out noong buwan ng April. Kung totoo po ang prediction na ito, ibig sabihin ay babalik siya sa kanyang dating support. Pero masakit itong makita para sa mga investors na nakabili sa mas mataas na presyo. Ngayon is ano po ang problema sa team ng Pi Network? Isa rin sa mga issue na ibinabato ni Dr. Altcoin ay ang kakulangan ng transparency mula sa Picore team ng Pi Network. Ayon sa kanya, hindi daw po malinaw ang roadmap, kulang sa updates at tila hindi priority ang pagsasapubliko ng importanteng impormasyon. Dahil dito ay nawawalan po ng tiwala ang mga investors. Kaya kahit may mga umaasa pa rin kay Picoin, marami ang umaalis dahil wala na po silang nakikitang long-term potential. Isa pa, maraming exchange platforms tulad po ni Binance or Coinbase ang hindi pa rin naglilista kay Picoin. At sinasabing isa sa mga dahilan ay ang kakulangan po ng trust and transparency mula sa team nito. At yan, dito naman po tayo sa unlock schedule. Yan ang Picoin unlock schedule at paano po ito nakakaapekto sa presyo ni Picoin. Isa pong malaking dahilan ay isa po sa malaking dahilan din ng pagbagsak ng presyo ni Picoin ay ang tinatawag po na unlock schedule. Kada buwan, naglalabas po sila ng bagong supply ng Picoin sa market. Para bang may bagong bulto ng coins na ipinapakalat na siyang nakakadagdag sa circulating supply. Nitong May pa lamang ay 35.5 million na Picoins na po ang nailabas. Mas marami pa ito kaysa sa kabuang halaga ng Bitcoin na kayang ma-release sa loob ng isang buwan. At ang mas malala, ayon po sa datos, ito na ang pinakamababang monthly unlock. Dahil sa mga susunod na buwan hanggang taong 2028 ay mas marami pa raw ang mailalabas. Ibig sabihin, habang padami ng padami ang supply, bumababa po ang value ng bawat coin. Natural lang ito sa ekonomiya. Kapag masyadong maraming supply pero kulang po sa demand, bababa ang presyo. Kaya kahit may mga pumapasok na investors, hindi pa rin ito sapat para itulak na pataas ang presyo ni Picoin. Ngayon is ito po yung pinaka malaking tanong natin dito na gusto nating malaman. May pag-asa pa ba itong si Picoin na makabawi or makarecover? Ayan, marami pong nagtatanong sa katanungan na ito.
At ayon pa rin kay Dr. Altcoin, may posibilidad na magsimulang makarecover or bumawi ang coin pagdating po ng buwan ng August. At bakit? Ayan, bakit sa August? Una, possible raw na bumaba na ang volume ng mga bagong Picoins na ilalabas sa market. Kapag mas mababa ang supply, mas may chance po na tumaas ulit ang presyo. Pangalawa, kung sakaling mailista si Picoin sa mga malalaking exchange platforms tulad ni Binance, maaaring dumami bigla ang buyers at saka liquidity. Para bang biglang mabubuksan ang pinto ng mall para sa mas maraming customers. Kung mangyari ito, pwede talagang magkaroon ng short-term rally. May mga nagsasabi naman na ang recent listing dito kay MEXC ay sinyales na unti-unti nang gumagalaw si Picoin patungo sa mainstream exposure. Pero tandaan, hindi po ito garantiya ng long-term growth, lalo na kung hindi pa rin aayusin ng Picore team ang kanilang transparency issues. At ayan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Ayan, para sa atin ay mahalagang tandaan po natin na marami po sa atin ang umaasa sa mga ganitong project bilang paraan ng pag-diversify ng ating investment. Marami rin ka-crypto natin ang nagmina ng Picoin sa kanilang mga cellphone noong mga nakaraang taon. Kaya hindi lang ito simpleng usapin ng presyo. Usapin po ito ng tiwala, oras at saka pag-asa. Kung talagang bumagsak si Picoin sa presyong 0.40 or baka mas mababa pa, malaking dagok ito sa mga early holders na umaasang kikita mula sa kanilang pagtiyaga. Pero kung makabawi ito kahit papaano ay may liwanag sa dulo ng tunnel. Kaya dapat po nating bantayan ang mga susunod na galaw ng Picore team at kung may development sa paglista nito sa mga malalaking exchanges. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si Picoin ay may potential pa rin pero hindi po ito sapat. Sa crypto, hindi lang po sapat ang hype. Dapat may matibay po na sistema, malinaw na plano at saka transparent na pamumuno. Sa ngayon mukhang kulang pa ang Pi Network sa mga aspetong ito. Kung isa ka pong investor na may hawak na Picoin, mahalagang suriin mo ang risk. Hindi masamang umasa, pero mas mabuting maging realistic. At kung balak mo palang pumasok, siguraduhin na uunawaan mo ang buong picture mula sa tokenomics hanggang sa reputasyon ng team. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.